Ilang araw nga nag-uulan kaya hindi kami makalibot ng aking bunso. Maganda nga ang sikat ng araw ngayon kaya lumabas kami at naglibot para makalanghap ng sariwang chismis, sariwang hangin pala. At bigla nga ako nagutom dahil hindi pa nga ako nag-aalmusal. Buti na lang open na itong nagtitinda ng kwek-kwek. Talaga naman sauce palang ulam na. Saktong-sakto naman ang isa kong kumarites ay nandito rin. Nagkikilanghap rin daw ng sariwang hangin. Hindi po chismis, hangin po. Habang busy nga ako magtusok ng kwek-kwek, siya naman busy sa pagtutulak sa aking bunso. Napakalaking tulong talaga kapag may gamit kang stroller. Mahigit 1 taon na nga rin itong ginagamit ng bunso ko at tingnan mo naman napakatibay pa. Kaya kahit saan kami magpunta ay daladala ko tong stroller na to. At minsan nga sinasakyan pa ito ng atin niya. Ganon katibay itong stroller na to. At kung gusto mo nga bumili nito para sa anak mo ay i-check out mo na. Nandyan na sa baba ang link nito. Habang free shipping pa nga ay i-check out mo na. Pagkatapos nga namin dito ay umuwi na rin kami ng bunso ko. Sa bahay ko na lang din kakainin. Pagka-uwi nga namin ay nilinis ko na agad itong baboy. Nag-request nga si Mr. ng ulam na kilawin ngayong araw. Nagsasawa na nga raw, laging tilapia na lang ang kinakain niya. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman ako nagsasawa kumain ng hotdog. Charot! Napakaswerte ko nga sa asawa ko, kahit anong iluto kong ulam kinakain niya at hindi siya namimili ng ulam. Kapag tinatanong ko nga siya kung anong gusto niyang ulam, ang sinasagot niya sa akin, ikaw na ang bahala. Minsan nga napapaisip ako kung may ulam ba na ikaw ang bahala. Habang busy nga ako maghiwa ng baboy dito, yung katabi kong si Renang Gabon busy din manood sa cellphone. Bago ko nga igisa itong aking kilawin, isinisingkotsa ko muna. Bawang sibuyas, paminta at konting suka at konting asin. At minekos-mekos ko lang gamit itong aking mahiwagang kamay. Makakasigurado ka naman dito sa kamay ko dahil hindi pa naman ako nagbanyo. Pagkatapos ko nga minekos-mekos itong baboy, ginamitan ko nga ng food processor itong baga ng baboy. O diba, napakalaking tulong talaga nitong food processor ko. May mga nag-check out na nga rin ito gamit ang aking link kaya maraming salamat po. Kung ikaw hindi ka pa nakakapag-check out, i-check out mo na at ilalagay ko na rin ang link dyan sa baba. At tignan mo naman tong baga ng baboy, napakapino. Bago nga ako magluto, kinain ko nga muna itong binili kong kwek-kwek. Anong oras na nga rin ito ay hindi pa ako nag-aalmusal. Pagkatapos ko nga maubos itong kwek-kwek ko ay nagluto na rin ako. Maaga talaga ako nagluluto ng ulam dahil yung isa kong estudyante maagang umuuwi. Para pagdating nga niya ay kakain na lang. At pagkatapos kumain para makapagpahinga ng kaunti bago pumunta ng eskwelahan, ginisa-gisa ko nga multong bawang sibuyas. Pagkatapos sinunod ko na itong baga ng baboy. At gusto ko nga dito sa baga ng baboy ay yung lutong-luto. Ang sikreto doon sa malapot na sabaw ng kilawin ay yung baga ng baboy. Malalaman mo rin kapag luto na ang baga ng baboy kapag pumuputok-putok na. O kaya naman kapag tumatalsik na dahil maganda na ang pagkaprito. At nung okay na nga itong baga ng baboy, nilagay ko na nga itong siningkotsa ko na baboy. Ibinuhos ko na nga lahat pati yung kanyang sabaw dahil 1 kutsara lang naman yung kanyang suka. Igigisa ko nga lang ng ilang minuto at tatakpan at hayaan kong magtubig. At syempre kahit magtubig yan, dadagdagan pa natin ng tubig dahil hindi naman madaling lumambot ang baboy. Kung may magtatanong kung bakit ganito ako magluto, sa mga piyasahan kasi ganyan sila magluto. Sinisingkotsa muna bago iluluto para iwas panis at manuot daw ang lasa. At syempre kung hindi ka naman ganito magluto, gawin mo pa rin yung dati mong ginagawa. At kung ano yung swak sa panlasa mo at nakasanayan mo, yun ang gawin mo. Naglagay nga pala ako ng konting suka at konting asin at iniyaan ko nga kumulo at matuyo ang sabaw. At syempre huwag kalimutan tikman kung okay na ba ang lasa. O siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching.